Good day mga boss! Isang linggo na nga lang po mag-uumpisa na etong PBA Commissioner's Cup. Pero meron mga problema na kinakaharap itong PBA Commissioner's Office. Isa na nga po, ito na si Terence at itong si Greg Slaughter. Ayon nga sa isang ulat, itong si Terence at si Greg Slaughter ay target nga kunin ng Pure Blend Titan na dating Northport Batangpier. Pag-amin mismo na kanilang team owner, gusto nila itong kunin dahil sa mga kakayahan na meron ito. Especially itong si Greg Slaughter. Si Greg Slaughter, ang Pure Blend Titan or ang dating Northport Batangpier ang merong rights para sa kanya. Pag nagkasundo na daw ang dalawang panig, sa katunayan, pumunta na nga si Greg Slaughter sa may-ari at nag-usap na sila. Lahat ng mga posibilidad ay okay na. Ang pagpirma na lang ng kontrata. Ayon nga sa isang artikulo ng Spin.ph, itong si Greg Slaughter at ang owner na si Brian Calunto ay okay na. Ang pagpasa na lang ng UFA sa PBA na kung saan kinakailangan na i-approve ito ng PBA Board of Governors. Pero merong haka-haka na kung hindi nga pipirmahan ito ng PBA Board of Governors ay hindi talaga makakapaglaro itong si Greg Slaughter. Bakit kanyo? Merong daw pumipigil na isa sa mga malalaking tay dyan sa PBA, lalong-lalo na daw yung mataas ang buhok para hindi na makapaglaro itong si Greg Slaughter. Lahat ng posibilidad, pagpababa ng sahod, at syempre, alam na ni Greg Slaughter, ginawa niya na lahat, nagsorry na siya, ginawa niya na, dapat na pagbigyan na. At isa pa sa mga posibleng magbalik PBA kung papayagan si Greg Slaughter ay itong si Terence Romeo. Pero may mga espekulasyon na si Terence Romeo na malabo na mangyari na magbalik PBA ito dahil nga sa hindi siya papayagan unang-una ng isa sa malalaking kai sa PBA. Ayon niya kay Terence Romeo, gusto niyang maglaro sa PBA, gusto niya kung merong kukuha sa kanyang team, yung tanggap na tanggap siya at tanggap din siya sa liga. Dahil kung meron man hindi mangyayaring maganda, ay hindi talaga niya katanggap-tanggap na maglalaro siya, hindi siya masaya. Gusto niya masaya siya sa team na kukuha sa kanya. Kaya ito ngayon, ang gustong mangyari ni Terence Romeo kung gusto siyang kunin ng Pure Blend Titan. Dahil kung hindi siya tatanggapin ng isa sa mga head ng PBA, ay mas mabuti pang maglaro na lang siya ng ligang labas dahil kakayanin niya man daw na makipagsabayan sa mga bata sa ligang labas at meron pa meron pa nagkaka-interest sa kanya na isa sa mga kupunan sa MPBL, lalong-lalo na itong Abra Weavers. Kaya hindi katakataka kung hindi tatanggapin ni Terence Romeo ang offer sa PBA kung hindi man lang mapapatunayan ng isa sa kupunan doon na kaya nilang patumbahin yung isa sa mga head ng PBA Board of Governors. Itong sina Greg Slaughter at Terence Romeo, iisa lang ito sa mga player na hangad na makapagbalik sa PBA. Samantala, ito namang import ng Phoenix Fuel Master na si James Dickey III. Isa itong underrated import sa paparating na Commissioner's Cup. Napaka-low ang profile nitong batang ito or mamang ito. Pero wag mong iismulin dahil isa ito sa mga sinasandalan ngayon o sasandalan ngayon sa paparating na Commissioner's Cup bilang import ni Charles Chu, na ang kanyang credential hindi ganoon napakataas, hindi na ganoon napakalawak, pero ang kanyang mga numbers, ito yung papatunayan niya na karapat dapat siya sa PBA. Isa sa mga nagrekomenda sa kanya para ipurso ang PBA
ay itong si Justin Brownlee dahil naging magka-teammate sila sa Indonesia sa kupunan ng Pelita Jaya. Kaya aabangan natin kung ano pa ang kayang gawin nitong si James Dickey III. Makakapasok ba sila sa susunod na round or mapupunta ba sila sa kampyonato sa paparating na Commissioner's Cup? Ito yung mga numbers, 25.7 points per game at 20 rebounds. Grabe yun para sa isang import. Kaya aabangan natin. Tingnan nyo ba? Kayang-kaya ni James Dickey yung mga malalaking pangalan na imports sa PBA? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kagawad ka sa kinunukusin ng Hagonoy Bulacan, Anthony Lakianon at sa Lakianon family. Maraming salamat po.